Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Handa na ba kayong sumama muli sa akin sa isang kwentong siguradong pupukaw sa inyong damdamin at magpapaluha sa inyong mga mata? Halina't buksan natin ang pahina ng isang bagong yugto. Sabi nila, dugo raw ang nananalaytay sa ating mga ugat, pero ang totoo, pag-ibig ang nagpapatakbo ng ating buhay. At kapag ang pag-ibig na yon ay nawala, paano nga ba natin mahahanap ang daan pabalik sa liwanag? Lalo na kung ang dilim ay nasa loob mismo ng sarili nating tahanan. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Tila nakikiramay ang langit sa bigat na dinadala ng Hacienda de Malanta. Ang bawat patak ng tubig sa bubong ng malaking mansyon ay parang martilyong dumudurog sa sentido ni Tanglaw Madrigal. Ito ang ikatlong anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang asawang si Paraluman. At sa loob ng 3 taon, ang hasyenda na ito na dating puno ng musika at tawanan ay naging isang malawak na libingan ng mga alaala. Bumukas ang mabigat na pintuan ng mansyon. Pumasok si Tanglaw. Basang-basa ang kanyang mamahaling Amerikana, pero hindi niya ininda ang lamig. Mas malamig pa rin ang kanyang puso. Dali-daling lumapit ang mga katulong upang siya ay abutan ng tuwalya, ngunit isang kumpas lang ng kanyang kamay ay nagsialisa na sila. Takot sila sa amo nila. Mula nang mamatay ang senyora, si Tanglaw ay naging parang isang bulkang laging handang sumabog o di kaya ay isang yelong hindi kayang tunawin ng sinuman. Dumiretso siya sa malaking sala kung saan nakasabit ang painting ni Paraluman. Tinitigan niya ang maamong mukha ng asawa. Ang mga mata nitong nangungusap, ang ngiting dati nagbibigay liwanag sa kanyang mundo. "Bakit mo ako iniwan, mahal?" bulong ni Tanglaw. Ang boses ay basag at puno ng pagod. "Sabi mo, walang iwanan. Nasaan ka na ngayon?" Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang marinig ang lagutok ng baston sa marmol na sahig. Mula sa anino ng hagdanan, bumaba si Doña Balara, ang kanyang madrasta. Suot ang itim na bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang maputlang balat at matatalim na mata. Lumapit ito kay Tanglaw nang may ngiting hindi umaabot sa mata. "Tanglaw, hiho," malamig na bati ng Donya, pero sa pandinig ni Tanglaw, ito ay parang kaluskos ng ahas sa damuhan. "Basa ka na naman ng ulan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong pabayaan ang sarili mo? Ikaw na lang ang natitira sa akin." Inabot ni Doña Balara ang isang baso ng tubig at isang tableta. "Inumin mo ito. Pampakalma. Galing ito kay Dr. Lasonio. Kailangan mo ng pahinga, anak. Masyado ka nang nag-iisip." Tinignan ni Tanglaw ang gamot. Alam niyang gusto lang siyang patulugin ng madrasta para magawa nito ang gusto nito sa kumpanya habang siya ay tuliro. Pero sa sobrang pagod ng kanyang isip, kinuha niya ang gamot at ininom yon nang walang imik. Gusto niya lang ng katahimikan. Gusto niya lang mawala ang ingay sa kanyang utak. "Aakyat na ako," matabang na sabi ni Tanglaw. Pero hindi siya sa kwarto dumiretso. Sa halip lumabas siya sa likurang bahagi ng mansyon patungo sa lugar na matagal nang ipinagbabawal pasukin ng sinuman. Ang hardin ng mga orkidea. Ito ang paboritong lugar ni Paraluman. Ang ulan ay tumila na at naging ambon na lamang. Madilim sa hardin. Tanging ang ilaw mula sa poste ang nagbibigay ng kakarampot na liwanag. Ang mga bulaklak ay nakayuko. Parang nalulungkot din. Umupo si Tanglaw sa basang bench na bato. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinihintay ang epekto ng gamot. Hinihintay na lamunin siya ng antok. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may narinig siya. Isang tunog na hindi dapat naririnig sa Hacienda de Malanta. Hagik-gik. Napadilat si Tanglaw. Inakala niyang guni-guni lang yon, dulot ng gamot o ng alak na ininom niya kanina. "Ha ha ha ha! Habol!" Muli niyang narinig. Mas malinaw ngayon. Boses ng bata. Hindi lang isa. Parang dalawa.
O tatlo, ang tawa ay matinis, masaya, at punong-puno ng buhay. Isang insulto sa kalungkutang bumabalot sa lugar na yon. Kumuyom ang kamao ni Tanglaw. Sino ang may lakas ng loob na magdala ng bata dito? Alam ng lahat ng trabahador na ayaw niya ng ingay. Ayaw niya ng mga bata dahil ipinapaalala nito sa kanya ang pangarap nila ni Paraluman na hindi na natupad. Sino yan? Sigaw ni Tanglaw. Ang boses ay dumadagundong sa hardin. Tumahimik ang paligid. Tumayo si Tanglaw. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng kuryosidad. Sinundan niya ang pinanggalingan ng tunog. Naglakad siya palampas sa mga orkideya, patungo sa lumang bodega, malapit sa pader ng hasyenda. Ang bodega na yon ay dapat na sira-sira na at walang laman. Habang naglalakad, may natapakan siya. Yumuko siya at pinulot ang bagay na yon. Isang tsinelas, isang maliit, luma, at pudpod na tsinelas ng bata. Kulay asul ito na may drawing ng isang maliit na araw. Hawak ang munting tsinelas, biglang bumililis ang tibok ng puso ni Tanglaw. Dug-dug, dug-dug. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi takot, kundi isang uri ng lukso ng dugo. Iniangat niya ang kanyang tingin. Sa may di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng mangga malapit sa bodega, may nakita siyang anino. Isang babae. Nakatalikod ito sa kanya. Mahaba ang buhok na abot hanggang baywang at ang tindig nito. Ang paraan ng pagkakabarga nito sa tila tatlong maliliit na bulto. Nanigas si Tanglaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kilala niya ang tindig na yon. Kabisado niya ang hugis ng likod na yon. Paraluman, bulong niya halos hindi makalabas ang hangin sa kanyang lalamunan. Lumingon ng bahagya ang babae. Hindi nakita ni Tanglaw ang mukha nito dahil natatakpan ng anino, pero nakita niya ang takot sa kilos nito. Mabilis nitong niyakap ang mga bata at tumakbo papasok sa madilim na gubat sa likod ng bodega. Sandali! Huwag kang umalis. Tumakbo si Tanglaw. Ang kanyang mga paa ay bumibigat. Ang kanyang hininga ay kapos. Pero ang kanyang puso ay sumisigaw. Posible ba? Posible bang buhay ang asawa niya? O tuluyan na siyang nababaliw dahil sa pangungulila? Narating niya ang lugar kung saan nakatayo ang babae kanina. Wala na ito. Tanging ang amoy na lang ng sampagita, ang paboritong pabango ng kanyang asawa, ang naiwan sa hangin. Humahalimuyak kasabay ng malamig na simoy ng gabi. Napaluhod si Tanglaw sa putikan. Hawak pa rin ang maliit na tsinelas. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May sikretong itinatago ang Hacienda de Malanta at isinumpa niya sa gabing iyon. Aalamin niya ang totoo kahit pa ikamatay niya ito. Halos sumabog ang dibdib ni Himig sa lakas ng kabog nito. Hinihingal siyang sumandal sa likod ng marupok na pintuan ng kanilang munting barong-barong. Ang bahay kubo na nakatago sa likod ng mga matatayog na puno ng balete at sagingan. Malayo sa paningin ng sinuman sa mansyon, nanginginig ang kanyang mga kamay habang mabilis niyang isinarado ang trangka. Basang-basa sila ng ulan. Ang amoy ng lupa at takot ay humahalo sa hangin. Mama, bakit po tayo tumatakbo? Inosenteng tanong ni Ambon, ang panganay sa 3, habang pinupunasan ang tumutulong tubig sa kanyang pisngi. Agad na lumuhod si Himig at niyakap ng mahigpit ang 3 bata, sina Ambon, Simoy at Sinag. Ang 3 anghel na dahilan kung bakit siya lumalaban, kung bakit siya nagtitiis na magtago sa dilim sa loob ng 3 taon. Shh! Bulong ni Himig, ang boses ay nanginginig, pero puno ng pagmamahal. Huwag kayong maingay, mga anak. Di ba naglalaro tayo ng hide and seek? Taya ang higante. Hindi niya tayo pwedeng makita. Tumango si Simoy, takot na yumakap sa binti ng ina. Pero si Sinag, ang kaisa-isang babae at ang pinakamatapang sa lahat,
ay nakatingin lang sa pinto. Ang mga mata'y puno ng kuryosidad. Napapikit si Himig. Naalala niya ang mukha ni Tanglaw kanina sa hardin. Ang lalaking minahal niya sa malayo. Ang amang hindi kilala ng kanyang mga anak. Nakita niya ang lungkot at galit sa mga mata nito bago siya tumakbo. Patawarin mo ako, Tanglaw. Dasal ni Himig sa kanyang isipan. Nangako ako kay Ma'am Paraluman. Hindi pa ito ang tamang panahon. Papatayin ng madrasta mo ang mga batang ito kapag nalaman niyang buhay sila. Biglang yumanig ang buong kubo. Blag! 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 Napahiyaw si Simoy. Mabilis na tinakpan ni Himig ang bibig ng bata. Buksan mo ang pinto! Sigaw ng isang boses na pamilyar kay Himig, pero ngayon ay puno ng bagsik. Boses yun ni Tanglaw. Alam kong nandyan ka. Lumabas ka riyan. Wala nang takas. Natuntun sila. Inusog ni Himig ang mga bata sa sulok. Sa ilalim ng isang lumang mesa na tinatakpan ng kumot. Dito lang kayo. Huwag na huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Ipangako nyo kay Mama. Tumango ang tatlo, bagamat bakas ang takot sa kanilang mga mukha. Hinalikan ni Himig ang noo ng bawat isa bago siya tumayo at humarap sa pinto. Humugot siya ng malalim na hininga, pilit na pinapatapang ang sarili. Para sa mga anak niya, kakalabanin niya, kahit ang demonyo. Dahan-dahan niyang tinanggal ang trangka. Bago pa man niya mabuksan ng tuluyan, malakas itong tinulak mula sa labas. Tumilapon si Himig sa sahig. Pumasok ang hangin at ambon, kasabay ang isang basang-basa at galit na Tanglaw Madrigal. Hawak nito ang isang flashlight na itinutok diretso sa mukha ni Himig. Nasisilaw si Himig. Napataas ang kanyang kamay para takpan ang mukha. Sino ka? Bulyaw ni Tanglaw. Ikaw ba ang magnanakaw na nagtatago dito sa lupain ko? Paano ka nakapasok dito? Hindi makasagot si Himig. Ang puso niya ay parang tambol sa bilis. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Tanglaw. Ang pagod, ang desperasyon. Hindi siya nakilala nito. Sa bagay, sino ba naman siya? Isa lang siyang dating utusan na naging rented womb para sa asawa nito. Isang anino sa buhay ng mag-asawang Madrigal. Sumagot ka. Hakbang palapit ni Tanglaw. Akmang hahawakan siya sa braso. Bakit amoy sampagita ka? Bakit mo ginagaya ang asawa ko? Sir Tanglaw, parang awa niyo na po. Naiiyak na sagot ni Himig. Nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo. Wala po kaming ginagawang masama. Nakikitira lang po kami. Nakikitira. Sa loob ng 3 taon, niloloko niyo ako sa sarili kong pamamahay? Akmang kakalad ka rin na sana siya ni Tanglaw, palabas ng biglang may maliit na boses ang bumasag sa tensyon. Huwag mo awayin ang mama ko. Natigilan si Tanglaw. Mula sa ilalim ng mesa, lumabas si Sinag, ang munting batang babae. Suot ang kanyang puting bestida na ngayon ay may mantsa ng putik. Ay tumayo sa pagitan ni Tanglaw at Himig. Nakadipa ang maliliit nitong braso. Pilit na pinoprotektahan ng ina. Sumunod sina Ambon at Simoy, nanginginig, pero tumabi rin sa kanilang kapatid. Nabitawan ni Tanglaw ang braso ni Himig. Nanlaki ang mga mata ng bilyonaryo habang nakatitig sa 3 bata. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang galit sa kanyang muka ay unti-unting napalitan ng pagkabigla. At pagkalito, 3 bata, magkakamukha. Sino? Nauutal na tanong ni Tanglaw. Sino ang mga batang ito? Agad na niyakap ni Himig ang mga anak. Mga anak ko po, sir. Parang awa niyo na. Huwag niyo silang sasaktan. Pero hindi nakikinig si Tanglaw kay Himig. Nakapako ang tingin niya kay Sinag. Dahan-dahang lumuhod si Tanglaw para magpantay ang mukha nila ng bata. Ang ilaw ng flashlight ay tumama sa mukha ni Sinag. Tumingala ang bata. Hindi natatakot. Matapang na sinalubong ang tingin ng lalaki. At sa pagkakataong yon, parang huminto ang mundo ni Tanglaw dahil ang mga mata ng bata, hindi ito karaniwang itim o tsokolate. Ang mga mata ni Sinag
ay kulay amber, mapusyaw na kape na tila may ginto sa gitna kapag natatamaan ng ilaw. Ang mata ng tigre. Iyon mismo ang mga mata ni Paraluman. Ang mga matang minahal ni Tanglaw nang higit sa buhay niya. Walang ibang tao sa mundo ang may ganoong mga mata. Maliban sa dugo at laman ng mga madrigal. Napaatras si Tanglaw. Nanginginig ang mga kamay na parang nakakita ng multo. Tumingin siya kay Himig, tapos sa mga bata. Tapos pabalik sa mga mata ni Sinag. Ang kanyang boses ay garalgal. Puno ng takot at pag-asa na nagtatalo. Bakit? Bakit nasa kanya ang mga mata ng asawa ko? Sa loob ng master bedroom ng Hacienda de Malanta, kung saan ang hangin ay amoy mamahaling pabango at lumang pera, hindi mapakali si Doña Balara. Kanina pa siya pabalik-balik sa harap ng bintana. Hawak ang isang kopita ng wine na halos maudlot na sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Nakita niya ang lahat. Mula sa kanyang balkonahe, kitang-kita niya ang pagtakbo ni Tanglaw sa gitna ng ulan patungo sa lumang bodega. Nakita niya ang paglabas nito kanina lang. Basang-basa, tuliro. Pero may kakaibang apoy sa mga mata nito. Isang apoy na akala ni Balara ay matagal na niyang napatay. Imposible! Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sinigurado ni Dr. Lasonio na baog na si Paraluman bago pa siya namatay. Paano nagkaroon ng bata? Dinampot niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinadayal ang numero ng doktor. Lasonio! Singal niya pagkasagot pa lang ng kabilang linya. Ang sabi mo, malinis ang trabaho. Bakit may mga batang nagtatago sa lupain ko? Bakit buhay pa ang mga pesteng yan? Habang nakikinig siya sa palusot ng doktor, sa kabilang linya, bumukas ng padabog ang pinto ng kanyang kwarto. Agad na pinatay ni Balara ang tawag at itinapon ang telepono sa kama. Humarap siya na may peking ngiti ng pag-aalala. Pumasok si Tanglaw. Basa pa rin ito. Ang buhok ay magulo at ang muka ay putla pero puno ng desperasyon. Tita Balara, hinihingal na, sabi ni Tanglaw. May mga bata sa likod bahay, sa lumang bodega. Lumapit si Balara, hinawakan ng braso ng stepson at pinalabas ang kanyang pinakamahusay na pag-arte. Diyos ko, Tanglaw, akala ko ba natutulog ka na? Ano na naman ba ang nakita mo? Guni-guni mo lang yan dahil sa gamot. Hindi! Sigaw ni Tanglaw. Dahilan upang mapaatras si Balara. Totoo sila. Nahawakan ko sila. May babae. Si Himig. At yung isang bata. Yung batang babae. Napalunok si Tanglaw. Parang nahihirapang sabihin ang totoo. Tita, ang mga mata niya. Mata ni Paraluman. Kulay amber. Sa buong buhay ko, si Paraluman lang ang kilala kong may ganoong mata. Nanigas si Balara. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw sa inis. Ang pesteng genetics na yan. Bakit kailangan pang manahin ng bata ang sumpa ng mga mata ng ina niya? Pero veterana na si Balara sa larong ito. Alam niya na kapag tinutulan niya agad si Tanglaw, lalo lang itong maghihinala. Kailangan niyang gamitin ang laso ng pagdududa. Bumuntong hininga si Balara, isang malungkot at naaawang buntong hininga. Tanglaw, anak, malumanay niyang simula habang inaakay ang lalaki paupo sa sofa. Masakit man sabihin sa'yo, pero kilala ko ang babaeng yan, si Himig. Napatingin si Tanglaw sa kanya. Kilala mo siya? Siyempre. Pagsisinungaling ni Balara nang walang kurap. Dati siyang katulong dito. Noong bago pa mamatay ang asawa mo, pinalayas ko siya dahil nahuli ko siyang nagnanakaw ng mga alahas ni Paraluman. Kumunot ang noo ni Tanglaw. Magnanakaw? Hindi lang yon. Patuloy ni Balara habang hinahaplos ang likod ni Tanglaw. Obsessed siya kay Paraluman. Ginagaya niya ang pananamit, ang kilos, pati ang pabango.
Baka nga pati ang mga bata ay pinasuot niya ng contact lens o kung anuman para makuha ang loob mo. Alam niyang mayaman ka, Tanglaw, at alam niyang mahina ka ngayon. Umiling si Tanglaw. Pero naramdaman ko, tita, ang lukso ng dugo. Iba yung pakiramdam. Tumawa ng mapakla si Balara. Lukso ng dugo? O baka naman desperasyon ng isang amang nangungulila? Tanglaw, huwag kang magpabilog sa ulo ng isang gold digger. Kung anak mo iyan, bakit itinago ng 3 taon? Bakit ngayon lang nagpakita? Kasi alam niyang malapit ka nang bumigay. Tumayo si Tanglaw. Ang lito sa kanyang muka ay unti-unting napapalitan ng galit. Galit sa posibilidad na niloloko lang siya. Gusto ko ng katotohanan, mariing sabi ni Tanglaw. Ipapa-DNA test ko ang mga bata. Ngayon din, natigilan si Balara. Ito ang kinatatakutan niya. Ang siyensya ay hindi nagsisinungaling. Pero ang tao ay pwedeng bayaran. Ngumiti si Balara. Isang ngiting puno ng lihim na kamandag. Sige, sang-ayon niya. Kung yan ang ikapapanatag ng loob mo, gagawin natin. Tatawagan ko si Dr. Lasonio. Siya ang pinagkakatiwalaan nating doktor. Siya ang kukuha ng sample bukas na bukas din. Tumingin si Tanglaw sa kanya. Puno ng pasasalamat. Hindi alam na ang babaeng nasa harap niya ang mismong arkitekto ng kanyang impyerno. Salamat, tita. Kailangan ko lang makasigurado. Nang makalabas si Tanglaw ng kwarto, nawala ang nangiti ni Balara. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato. Muli niyang dinampot ang telepono. Lasonio, bulong niya sa linya. Ang boses ay parang yelo. Paparating na dyan si Tanglaw bukas para sa DNA test. Alam mo na ang gagawin mo. Siguraduhin mong ang resulta ay magpapatunay na ang mga batang yan ay walang kaugnayan sa mga madrigal. Kapag pumalpak ka pa, ikaw ang isusunod ko kay Paraluman. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa salamin. Walang makakaagaw ng Hacienda de Malanta sa akin. Bulong niya. Kahit pa kailangan kong pumatay ulit ng 3 inosenteng bata. Isang buong araw ang lumipas na parang 1 taon para kay Tanglaw. Hindi siya pumasok sa opisina, hindi siya kumain, hindi siya natulog. Tanging ang ginawa niya ay maupo sa kanyang opisina sa loob ng mansyon, nakatitig sa bintana, pinagmamasdan ang patuloy na pagbuhos ng ulan. Sa bawat oras na lumilipas, ang kanyang puso ay nagtatalo sa pagitan ng pag-asa at takot. Paano kung totoo ngang anak niya ang mga bata? Isang milagro, isang pangalawang pagkakataon para sa kanya na bumuo ng pamilya. Pero paano kung niloloko lang siya? Isang kahihiyan, isang patunay na ang mundo ay talagang walang awa. Samantala, sa maliit na bahay kubo, panay ang dasal ni Himig. Alam niyang kinuhaan na ng sample ang mga bata. Alam niyang nasa kamay ng siyensya ang kanilang kapalaran. Ngunit mas alam niyang nasa kamay ni Doña Balara ang kanilang buhay. Maam Paraluman, gabayan niyo po kami. Bulong niya habang yakap-yakap ang natutulog na sisinag na medyo mainit ang pakiramdam. Bigyan niyo po ng liwanag ang isip ni Sir Tanglaw. Pagsapit ng hapon, dumating ang sasakyan ni Dr. Lasonio. Mabilis itong pumasok sa mansyon. May dalang isang selyadong brown envelope. Nasa sala si Tanglaw kasama si Doña Balara. Agad siyang tumayo. Doktor, bati ni Tanglaw. Ang boses ay tuyo at kinakabahan. Nasa'yo na ba? Isang peking ng ngiti ang gumuhit sa labi ng doktor. Yes, Mr. Madrigal. Pinadali ko ang proseso para sa'yo. Inabot niya ang sobre. Nanginginig ang kamay ni Tanglaw habang tinatanggap iyon. Parang hawak niya ang hatol sa kanyang sariling buhay o kamatayan. Salamat, doktor, sabi ni Doña Balara na siyang nag-abot ng isa pang sobre sa doktor. Isang sobreng makapal, puno ng pera. Isang mabilis na kindat lang
ang naging sagot ng doktor bago ito magalang na umalis. Naiwan silang dalawa. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng ulan at ang malakas na paghinga ni Tanglaw. "Buksan mo na, anak," malumanay na sabi ni Balara, para matapos na ang lahat ng ito. Dahan-dahan, sinira ni Tanglaw ang selyo. Inilabas niya ang isang papel. Ang mga salita ay teknikal, puno ng mga numero at scientific terms, pero isa lang ang hinahanap ng kanyang mga mata. Ang konklusyon, nakita niya ito sa ilalim ng papel, naka-bold at naka-underline. Conclusion, based on the DNA analysis performed, there is a 0% probability that Mr. Tanglaw Madrigal is the biological father of the subjects Ambon, Isinag, and Simoy. He is hereby excluded, hindi ama. 0%. Nabitawan ni Tanglaw ang papel, lumipad ito sa sahig. Ang buong mundo niya ay gumuho. Ang kakarampot na pag-asang pinanghawakan niya ay biglang naging abo. Ang naramdaman niya ay hindi lang lungkot, kundi matinding galit. Galit sa sarili dahil umasa siya. At galit na galit sa babaeng nagbigay sa kanya ng pekeng pag-asa. Sinungaling. Bulong niya. "Anak," pag-aalalang sabi ni Balara, habang pinupulot ang papel at kunwari binabasa ito. "Sinasabi ko na nga ba, manloloko ang babaeng yon. Ginagamit niya ang mga bata para makuha ang pera mo. Hayop siya." Sabi ni Tanglaw, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumilitaw. "Hayop siya! Pinaglaruan niya ang pagkatao ko. Pinaglaruan niya ang alaala ni Paraluman." Tumayo si Tanglaw. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Walang sabi-sabi. Lumabas siya ng mansyon at sumugod sa ulan. "Tanglaw, saan ka pupunta?" Habol ni Balara. Pero hindi na siya narinig nito. Isang demonyo na ang sumapi kay Tanglaw Madrigal. Malakas niyang sinipa ang pinto ng bahay kubo. Bumukas ito ng malakas. Gulat na napatingin si Himig at ang mga bata. "Sir Tanglaw? Huwag mo akong matawag-tawag na sir." Bulyaw ni Tanglaw. Lumapit siya at marahas na hinawakan si Himig sa braso. "Aray, sir, ano po ba?" Ibinato ni Tanglaw sa mukha ni Himig ang basang-basa at lukot na papel ng DNA result. "Basahin mo yan, manggagansyo. Basahin mo yang katibayan ng kasinungalingan mo." Pinulot ni Himig ang papel. Kahit nanlalabo ang kanyang mga mata dahil sa takot at luha, nabasa niya ang resulta. 0%. Hindi. Hindi to totoo." Naiiyak na sabi ni Himig. "Anak niyo sila. Maniwala po kayo sa akin." "Maniwala?" Tumawa si Tanglaw ng mapakla. "Paano ako maniniwala sa isang magnanakaw at sinungaling na katulad mo? Anong akala mo sa akin, tanga? Ginamit mo ang mga inosenteng batang yan para makuha ang simpatya ko, para makapasok sa pamilyang ito." "Hindi po. May dahilan. May pangako. Wala akong pakialam sa mga pangako mo. Ang alam ko lang niloko mo ako. At ngayon, magbabayad ka." Binitawan niya si Himig at tumingin sa paligid. Ang mga gamit nila ay kakarampot lang. Isang banig, ilang damit, at mga lumang laruan. "Mga gwardya!" Sigaw ni Tanglaw. Mabilis na dumating ang 2 security guard ng hasyenda. "Ilabas niyo ang lahat ng gamit ng babaeng yan," utos ni Tanglaw. "At itapon niyo silang mag-iina sa labas ng hasyenda ko. Siguraduhin niyong hindi na sila makakatapak pa sa lupain ko kahit kailan." Nanlaki ang mata ni Himig. "Sir, huwag po. Maawa po kayo." Lumuhod siya at niyakap ang mga binti ni Tanglaw. "Bumabagyo po. May sinat po si Sinag. Saan po kami pupunta?" Itinulak siya ni Tanglaw ng walang awa. "Wala akong pakialam kung mamatay kayo sa labas. Deserve nyo yan." Walang nagawa ang mga gwardiya kundi sundin ang utos. Pilit na kinaladkad si Himig habang yakap-yakap niya ang kanyang 3 umiiyak na anak.
Nakatayo lang si Tanglaw sa gitna ng ulan. Pinapanood silang Itaboy, papalabas ng malaking gate ng Hacienda de Malanta. Ang mga iyak ng mga bata ay humahalo sa dagundong ng kulog. Nang maisara ang gate, tumalikod si Tanglaw at naglakad pabalik sa mansyon. Basang-basa, ang puso ay kasing lamig at kasing tigas ng yelo. Sa bintana ng mansyon, nakangiti si Doña Balara, isang limang ngiti ng tagumpay. Ang kulog ay dumadagundong na parang isang galit na higante at ang bawat kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ay nagpapakita ng kalunos-lunos na kalagayan ni Himig at ng kanyang tatlong anak. Nasa labas sila ng matataas na pader ng Hacienda de Malanta. Ang bakal na gate na nagsara sa kanila ay parang isang malamig na hatol ng kamatayan. Basa, nanginginig, at basag ang puso. Iyon ang nararamdaman ni Himig. Pero wala siyang panahon para sa sarili niyang sakit. Ang mahalaga ay ang tatlong maliliit na buhay na nakakapit sa kanya. "Mama, ginaw po," sabi ni Ambon. Ang mukha ay nakasubsob sa leeg ni Himig. "Mama, gutom na po ako," mahinang sabi naman ni Simoy. Pero ang pinakaikinakabahala ni Himig ay si Sinag. Ang kaisa-isang anak niyang babae ay hindi nagsasalita. Nakasandal lang ito sa kanyang balikat. Ang paghinga ay mabigat at mainit. "Sandali lang mga anak, hahanap tayo ng masisilungan," sabi ni Himig. Pilit na pinatatag ang kanyang boses kahit na ang sarili niyang mga ngipin ay nagkikiskisan na sa ginaw. Dala-dala ang dalawang bata habang ang isa ay nakakapit sa kanyang palda. Naglakad si Himig sa maputik na daan. Walang tiyak na patutunguhan. Ang tanging liwanag niya ay ang paminsan-minsang pagguhit ng kidlat. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may natanaw siyang isang abandonadong waiting shed. Sira-sira na ang bubong nito at ang mga upuan ay bulok na. Pero sapat na yon para pansamantalang makasilong sa bagsik ng ulan. Dali-dali silang nagtungo roon. Pinaupo ni Himig ang mga anak sa isang tuyong bahagi ng semento. Hinubad niya ang sarili niyang blusa kahit na manipis na sando na lang ang natira sa kanya at ginamit itong pamunas sa mga bata. "Magiging okay din ang lahat mga anak," sabi niya. Kahit hindi niya alam kung paano. "Babalik din tayo sa bahay. Nagkamali lang si Papa niyo." Pero nang haplusin niya ang noo ni Sinag, napasinghap siya. Nag-aapoy sa lagnat ang bata. Ang mga labi nito ay tuyo at ang paghinga ay mabilis. Ang sinat kanina ay isa ng matinding lagnat. "Sinag, anak, gumising ka." Niyog-yog niya ng marahan ng bata. Nagmulat ng mata si Sinag, ngunit ang mga ito ay nanlalalim at walang buhay. Isang mahinang ungol lang ang lumabas sa bibig nito. Kinabahan ng husto si Himig. Sa gitna ng kawalan, sa gitna ng bagyo, nagkakasakit ang kanyang anak. Lumipas ang mga oras. Ang ulan ay hindi tumitila. Si Himig ay walang tigil sa pagyakap sa mga anak. Sinusubukang painitin sila gamit ang sarili niyang katawan. Kinakantahan niya sila ng mga oyayi na itinuro ng kanyang ina. Pero ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Hanggang sa nangyari ang kanyang pinakakinatatakutan. Biglang nanigas ang katawan ni Sinag. Ang mga mata nito ay umikot pa itaas. At ang maliliit nitong kamay at paa ay nagsimulang mangisay. Nangingitim na rin ang mga labi nito. Kinukumbulsyon ang anak niya. "Diyos ko, Sinag, anak." Sigaw ni Himig. Ang takot ay parang matalim na punyal na sumaksak sa kanyang puso. Hindi niya alam ang gagawin. Niyakap niya ang nangingisay na katawan ng anak. "Huwag! Huwag mo siyang kunin sa akin. Maawa po kayo." Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Ang pangako niya kay Paraluman, ang takot niya kay Doña Balara, ang kahihiyan, ang sakit ng pagtataboy sa kanya. Isa lang ang mahalaga, ang buhay ng kanyang anak. Ibinilin niya sina Ambon at Simoy sa sulok.
Dito lang kayo mga anak. Huwag kayong aalis. Babalik si Mama. Pangako. Binuhat niya ang walang malay na si Sinag at nang walang pag-aalinlangan, tumakbo siya pabalik sa Hacienda de Malanta. Ang putik ay lumalamon sa kanyang mga paa. Ang hangin at ulan ay humahampas sa kanyang mukha. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy sa pagod. Pero hindi siya tumigil. Nakarating siya sa malaking gate. Walang lakas na sinipa niya ito. Tulong! Tulong! Sigaw niya. Ang boses ay paus na. Buksan niyo ang pinto. Parang awa niyo na. Hinampas niya ang bakal na gate gamit ang kanyang mga palad hanggang sa ang mga ito ay namula at nagsimulang dumugo. Sir Tanglao, si Sinag, ang anak mo, mamamatay siya, tulong! Sa loob ng mansyon, narinig ni Tanglao na nakadungaw sa bintana ng kanyang silid ang isang tila mahinang sigaw mula sa labas. Ipinagsawalang bahala niya ito. Guni-guni lang, pero sa balkonahe ng kabilang silid, lumabas si Doña Balara. Narinig niya ang lahat. Isang demonyong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bumaba siya at tinawag ang hepe ng mga security guard. May asong gala sa labas. Malamig niyang utos. Pakawalan niyo ang mga Doberman. Hayaan niyong sila ang magpatahimik sa ingay na yan. Narinig ni Himig ang malakas na pag-ungol at kahol ng mga aso mula sa loob. Ang mga asong kilala sa buong hasyenda sa pagiging mababangis. Napaurong siya sa takot, lalong humigpit ang yakap sa walang malay na si Sinag. Huwag po, maawa kayo. Pero huli na ang lahat. Ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate ay bumukas at mula roon, dalawang malalaking anino na may mga matang nagliliyab sa dilim ang sumugod palabas. Dire-diretso sa kinaroroonan niya. Napapikit si Himig. Ang huling narinig niya ay ang sarili niyang nakapanlulumong sigaw na nilamon ng dagundong ng kulog. Bumalik si Tanglao sa kanyang kwarto, ang isip ay gulong-gulo. Pinilit niyang kalimutan ang mga narinig mula sa labas ng gate. Guni-guni lang daw iyon, sabi ni Doña Balara. Pagganti lang ng mga naunang tauhan na pinalayas niya. Pero isang bagay ang hindi niya mapakali. Ang batang babae. Ang mga mata nito. Bakit nagkamukha sila ng kanyang paraluman? Paanong nangyari iyon? Habang naglalakad siya sa pasilyo, napansin niya ang isang maliit na lalagyan sa sahig, malapit sa pintuan ng kwarto ng mga bata, na ngayon ay malamig at walang laman. Tila nahulog yun kanina. Lumapit siya. Isang lumang laruan. Isang teddy bear. Napakaluma na nito. Halos wala ng balahibo ang ilang bahagi at halatang luma na ang tahi. Ngunit may kakaiba dito. Ang ribbon na nakatali sa leeg nito ay kulay rosas, ang paboritong kulay ni Paraluman. May kung anong puwersa ang humatak sa kanya para pulutin ang laruan. Pinagmasdan niya ito. Hindi ito mukhang laruan na binili sa tindahan. Parang ginawa talaga. Mala vintage ang dating. Nasaan ang mga bata? Saan sila dinala ni Himig? Kailangan niyang malaman. Dahil sa kakaibang kutob, pinagmasdan niya ng mas maigi ang teddy bear. May nakita siyang tila kakaibang tahi sa bandang likuran nito, malapit sa paa. Dahan-dahan, kinuha niya ang maliit na pocket knife mula sa kanyang bulsa. Itinapat niya ito sa tahi at maingat na sinimulang himayin. Bumuka ang tela. At sa loob, hindi bulak ang laman, kundi isang maliit na bagay na nakabalot sa plastic. Isang lumang memory card. Kumunot ang noo ni Tanglao. Memory card? Para saan? Nanginginig niyang kinuha ang memory card at tumakbo papunta sa kanyang opisina. Isinaksak niya ito sa kanyang computer. Nag-load ang screen. May isang folder na nagngangalang para sa aking mga anak. Nag-umpisa siyang mag-play ng mga video files. Ang unang video. Nakita niya ang mukha ni Paraluman. Nakangiti. Pero ang mga mata nito ay malungkot. Para sa aking mga anak. Nagsimula si Paraluman. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. Kung pinapanood niyo ito, ibig sabihin, hindi na ako ang kasama ng inyong ama. Ipagpaumanhin niyo
ang aking pagkawala. Napatigil si Tanglaw, hindi makapaniwala. Si Paraluman, buhay pa ito sa alaala. Sa mga video na ito, nagpatuloy ang video. Tanglaw, pahal ko, sabi ni Paraluman. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Alam kong magugulat ka, alam kong masasaktan ka, pero kailangan kong gawin ito. May sakit ako, Tanglaw. Malubha, hindi ko alam kung hanggang kailan ako lalaban, pero hindi ko kayang iwan ang mundo nang walang magiging anak mo. Nanginginig na ang buong katawan ni Tanglaw. Tumingin siya sa 3 bata na nasa filing cabinet. Ambon, Sinag, Simoy. Alam ko rin ang tungkol kay Himig, patuloy ni Paraluman. Siya ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko, ang ating matalik na kaibigan nung mga bata pa tayo. Siya ang nangakong tutulong sa akin. Tanglaw, pinagkatiwala ko sa kanya ang aking mga pangarap, ang ating mga anak, ang itlog na na-fertilize bago pa man ako tuluyang manghina. Si Himig ang magiging ina nila. Siya ang mag-aalaga sa kanila hanggang sa dumating ang tamang panahon. Nag-pause si Paraluman. Huminga ng malalim. Pakiusap, Tanglaw. Kapag nalaman mo na ang lahat, huwag mong kamuhian si Himig. Siya ang aking huling pag-asa. Siya ang magiging ina ng mga anak natin. At ang mga mata ni Sinag, oo, anak ko siya. Yun ang huli kong kahilingan, Tanglaw. Alagaan mo sila. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Nawala sa screen ang mukha ni Paraluman. Napaatras si Tanglaw. Bumagsak siya sa kanyang upuan. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan. Paraluman. Bulong niya, ang tinig ay basag. Patawarin mo ako. Mahal ko. Ang kanyang asawa, ang kanyang Paraluman. Hindi siya iniwan. Nagparaya ito para sa kanya. Para sa mga anak na hindi niya alam na mayroon pala sila. At si Himig, ang babaeng pinatapon niya sa gitna ng bagyo. Siya pala ang tinutukoy ng kanyang asawa. Ang kanyang huling pag-asa. Napatingin siya sa mga bata na ngayon ay natutulog sa filing cabinet. Ang mga bata na tinuring niyang magnanakaw at manloloko. Ang mga bata na pinatapon niya sa kawalan. Naisip niya ang sigaw ni Himig sa labas ng gate. Ang mga asong yon, ang ulan, isang malakas na sigaw ng pagsisisi ang kumawala sa bibig ni Tanglaw. Ano ko nagawa ko? Tumakbo siya palabas ng opisina. Walang pakialam sa basang sahig, walang pakialam sa lamig. Sumugod siya sa labas ng mansyon, sa direksyon ng gate, kung saan niya itinaboy sina Himig. Himig! Himig! Maririnig mo ba ako? Sigaw niya sa gitna ng malakas na ulan. Patawad! Pumatay ako ng ina! Pumatay ako ng anak! Nakarinig siya ng mahinang ungol. Ngol mula sa di kalayuan. Sa gilid ng kalsada, malapit sa gate, may nakahandusay na 3 maliliit na figura. Nagmamadali siyang lumapit. Nasa lupa ang 3 bata. Sina Ambon at Simoy ay nakayakap sa isa't isa, nanginginig. At sa gitna nila, si Sinag, hindi na gumagalaw. Malamig na. Niyakap ni Tanglaw ang 3 bata, ang kanyang mga anak. Bakit ganito? Nakalimutan niya ang kanyang galit sa mga aso. Nakalimutan niya ang kanyang pagkabiktima. Ang kanyang tanging gusto lang ngayon ay yakapin ang kanyang pamilya, ang kanyang totoong pamilya. Malamig ang ulan, pero mas malamig ang dugong dumadaloy sa mga ugat ni Tanglaw Madrigal ngayon. Habang karga-karga niya ang walang malay na si Sinag at sinusundan ni na Ambon at Simoy na nanginginig sa takot, isang sumpa ang binitawan niya sa kanyang sarili. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Babayaran niyo ang bawat luhang pumatak sa mga anak ko. Nahanap niya si Himig sa gilid ng kalsada. Duguan ang braso nito dahil sa kagat ng aso, tila hinarang ng babae ang sarili para hindi masaktan ng mga bata. Buhay siya, pero halos hindi na humihinga.
Sa halip na dumiretso sa ospital sa bayan, tinawag ni Tanglaw ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan na si Mang Kanor. Palihim silang pumasok sa likurang bahagi ng mansyon sa isang silid sa basement na hindi pinupuntahan ni Doña Balara. Mang Kanor, bantayan mo sila. Bulong ni Tanglaw. Ang boses ay parang bakal. Tumawag ka ng ibang doktor. Hindi sila Sonyo. Siguraduhin mong walang makakaalam na nandito sila. Kahit ang mga gwardya. Opo, Sir Tanglaw. Pero ano pong sasabihin niyo sa Donya? Huminga ng malalim si Tanglaw. Pinunasan niya ang putik sa kanyang mukha at inayos ang kanyang basang buhok. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot, ngayon ay naging kasing talim ng balisong. Maglalaro tayo, Mang Kanor. Maglalaro kami ng Tita Balara. Umakyat si Tanglaw sa sala. Doon, nakita niya si Doña Balara na kalmadong nagkakape habang nakikinig sa balita tungkol sa bagyo. Tanglaw! Gulat na sabi ng Donya, agad na tumayo at lumapit. Diyos ko, hiho! Bakit ngayon ka lang? Saan ka nang galing? Sabi ng mga guard, lumabas ka raw sa gitna ng bagyo. Tumingin si Tanglaw kay Balara. Isang tingin na puno ng galit. Pero ang galit na ipinapakita niya ay ang galit na inaasahan ng Donya. Nahuli ko sila, tita. Mariing sabi ni Tanglaw. Boses na tila ng gagalayti. Nahuli ko ang babaeng yon at ang mga anak niya. Sinubukan nilang tumakas, pero hindi ko hinayaan. Nanliit ang mga mata ni Balara. Nasaan sila? Bakit hindi mo hinayaang lamunin na lang sila ng bagyo? Hindi! Tumawa si Tanglaw. Isang tawang nakakapangilabot. Masyadong madali ang mamatay sa bagyo, tita. Gusto ko silang magdusa. Ipinakulong ko sila sa basement. Doon sila mananatili hanggang sa aminin ng babaeng yon kung sino ang nag-utos sa kanya na lokohin ako. Gusto kong makita ang hirap sa kanilang mga mata araw-araw. Sandaling natigilan si Balara. Pinagmasdan niya ang mukha ni Tanglaw. Hinahanap ang anumang bakas ng pagsisinungaling. Pero ang nakita niya ay ang isang lalaking tila na baliw na sa puot. Isang emosyong kabisado niya. Ngumiti si Balara. Tagumpay. Saip niya. Tuluyan na siyang naging halimaw na katulad ko. Magaling hiho. Haplos ni Balara sa balikat ni Tanglaw. Diyan kita nakilala. Huwag kang magpapakita ng awa sa mga taong gustong sumira sa atin. Hayaan mo sila sa basement. Ako na ang bahalang magpadala ng pagkain o kahit tira-tirang pagkain lang sa kanila. Salamat, tita. Ikaw lang talaga ang mapagkakatiwalaan ko, sabi ni Tanglaw, habang sa loob-loob niya ay gusto na niyang sakalin ang babaeng nasa harap niya. Nang gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ni Balara, kumilos si Tanglaw. Pumasok siya sa opisina ni Balara gamit ang master key. Alam niyang may itinatagong dokumento ang madrasta tungkol sa negosyo at kay Paraluman. Naghalughog siya hanggang sa makakita siya ng isang maliit na safe na nakatago sa likod ng painting. Sinubukan niya ang birthday ni Paraluman. Hindi gumana. Sinubukan niya ang birthday ni Balara. Hindi rin. Biglang naalala ni Tanglaw ang sinabi ni Paraluman sa video. Ang babaeng nagtitimpla ng iyong tsaa. Pinindot niya ang petsa kung kailan ikinasal ang kanyang ama kay Balara. Click! Bumukas ang safe. Sa loob ay may mga bote ng gamot na walang label at isang folder na may pangalang Madrigal Inheritance Plan. Binasa niya ang unang pahina at halos huminto ang tibok ng kanyang puso. Nakalista doon ang lahat ng aksidente na nangyari sa kanyang ama, kay Paraluman, at ang susunod na plano para sa kanya. Kasama rin doon ang resibo ng bayad kay Dr. Lasonio para sa pagpapalsipika ng DNA results. Hayop ka, Balara, bulong ni Tanglaw. Habang nanginginig ang kamay sa galit, biglang may narinig siyang yabag sa labas ng pinto. Tanglaw? Gising ka pa ba, anak? May narinig akong kaluskos. Boses iyon ni Balara.
at papalapit ito sa opisina. Mabilis na ibinalik ni Tanglaw ang folder, isinara ang safe at naupo sa malaking silya. Itinago ang kanyang mukha sa dilim. Bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo na nagpapakita sa anino ni Doña Balara na may hawak na kutsilyo sa kanyang kanang kamay. Tanglaw, tawag nito. Ang boses ay matamis, pero puno ng panganib. Tanglaw, nanatiling hindi kumikilos si Tanglaw sa madilim na sulok ng opisina. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang pintig ng puso na parang tambol sa bilis. Sa pintuan, nakatayo ang anino ni Doña Balara. Ang hawak na kutsilyo ay kumikinang tuwing tinatamaan ng kidlat mula sa labas. Tanglaw, alam kong nandyan ka, ulat ni Balara. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagkukunwari. Bakit ang dilim? Ano ang ginagawa mo sa opisina ko sa ganitong oras? Huminga ng malalim si Tanglaw bago dahan-dahang tumayo at lumabas mula sa anino. Hawak niya ang isang baso ng scotch, isang pagpapanggap na tila lasing siya at naghahanap lang ng maiinom. Tita, hindi ako makatulog, paos niyang sabi. Pilit na pinabababa ang boses. Ang ingay ng mga batang yon sa baba. Parang naririnig ko ang iyak ni Paraluman sa bawat hikbi nila. Gusto ko lang kumuha ng alak mo. Tinitigan siya ni Balara ng matagal. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay dahan-dahang ibinaba, pero hindi binitawan. Akala ko kung sino na, sabi ng Donya. Ang mukha ay dahan-dahang lumambot, pero ang mga mata ay nanatiling mapanuri. Huwag kang mag-alala, hiho. Bukas na bukas din, mawawala na ang ingay na yan. Hindi ko hahayaang magdusa ka pa. Ngumiti si Tanglaw. Isang pilit na ngiti na nagkukubli ng matinding puot. Sana nga, tita. Sana matapos na ang lahat. Nang makaalis si Balara, binitawan ni Tanglaw ang baso. Alam niyang wala na siyang oras. Alam ni Balara na may mali. At ang babaeng iyon ay hindi maghihintay ng ebidensya bago kumilos, himig. Sa basement na tinataguan nila, nararamdaman ni Himig ang kakaibang init. Hindi ito ang init ng lagnat ni Sinag na sa kabutihang palad ay bumaba na dahil sa gamot na palihim na dinala ni Mang Kanor. Ito ay isang init na nagmumula sa labas ng pinto. Mama, may amoy po na kakaiba, bulong ni Ambon habang tinatakpan ng kanyang ilong. Napatayo si Himig. Inamoy niya ang hangin, isang matapang at masangsang na amoy. Gasolina. Diyos ko, bulong ni Himig. Bago pa man siya makakilos, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa itaas. Sumunod ang isang nakakabinging lagitik ng nasusunog na kahoy. Ang usok, maitim at makapal, ay nagsimulang pumasok sa ilalim ng pintuan. Mama, takot po kami, sigaw ni Simoy at Sinag, sabay na yumakap sa binti ni Himig. Huwag kayong lalayo sa akin, takpan niyo ang mga ilong niyo, sigaw ni Himig. Hinubad niya ang kanyang malapad na shawl, binasa ito ng tubig mula sa timba sa sulok at ibinalot sa kanyang mga anak. Sinubukan niyang buksan ang pinto, pero nakakandado ito mula sa labas. Marahas niyang hinampas ang kahoy. Tulong! Mang Kanor! Sir Tanglaw! Tulong! Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang dambuhalang apoy na mabilis na gumagapang sa kisame. Ang basement na dapat ay ligtas na kuta ay mabilis na nagiging isang malaking horno. Tanglaw! Apoy! Nasusunog ang mansyon! Ang sigaw ng mga tauhan sa labas ang nagpagising sa buong hasyenda. Mabilis na lumabas si Tanglaw sa kanyang silid at nakita ang makapal na usok na nanggagaling sa silangan na bahagi ng mansyon kung saan matatagpuan ang basement. Nakita niya si Doña Balara sa gitna ng sala. Nakatayo lang habang pinapanood ang paglaki ng apoy. Wala itong bakas ng takot. Wala itong balak tumawag ng bumbero. Tanglaw! Halika na!
Kailangan nating lumabas. Sigaw ni Balara, pilit na hinahawakan ang kanyang braso. Nasaan ang mga bata? Sigaw ni Tanglaw, hinawi ang kamay ng madrasta. Hayaan mo na sila. Sila ang dahilan ng lahat ng malas na ito. Mas mabuti nang maging abo sila kasama ng mga kasinungalingan ng babaeng yon. Doon ay nakumpirma ni Tanglaw ang lahat. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi tao. Halimaw ito. Pumatay ka na ng sapat, Balara. Hindi ko hahayaang madagdagan pa yan. Tumakbo si Tanglaw patungo sa hagdanan pababa. Hindi pinapansin ang mga tawag ni Balara. Ang init ay halos tumunaw sa kanyang balat. Ang usok ay sumasakal sa kanyang mga baga. Pero ang bawat iyak na naririnig niya mula sa ilalim ay parang latigo na nagpapatakbo sa kanya. Himig! Sinag! Ambon! Narating niya ang pintuan ng basement. Nagbabaga na ang hawakan nito. Gamit ang isang mabigat na estatwa na nakuha niya sa pasilyo, buong lakas niyang hinampas ang pinto. 1, 2, 3. Bumigay ang pinto. Ang tumambad sa kanya ay isang tanawin na habambuhay na uukit sa kanyang alaala. Sa gitna ng nasusunog na silid, nakita niya si Himig. Nakaluhod ito sa sahig, nakatalikod sa mga nagbabagang kahoy na nahuhulog mula sa kisame. Nakayakap siya ng mahigpit sa 3 bata. Ginagawa ang sariling katawan na isang panangga laban sa apoy at init. Sir Tanglaw? Mahinang tawag ni Himig. Ang mukha ay itim na sa uling. Ang buhok ay bahagyang nasusunog na. Ilabas mo sila. Pakiusap. Ang mga anak mo, mabilis na kinuha ni Tanglaw, sina Sinag at Simoy. Sumunod ka, Himig. Huwag kang bibitiw. Binuhat niya ang 2 bata at hinila si Ambon. Habang papabas sila, isang malakas na ingay ang narinig mula sa itaas. Ang malaking beam ng kisame ay tuluyan ng bumigay dahil sa tindi ng apoy. Ilag! Sigaw ni Tanglaw. Itinulak niya ang 3 bata at si Himig pasulong. Pero sa pag-iwas nila, isang nagbabagang poste ang dire-diretsyong bumagsak sa pagitan nila. Nahiwalay si Himig. Himig! Sigaw ni Tanglaw. Nakita niya ang babae na naipit ang binti sa ilalim ng nagbabagang kahoy. Tumakbo na kayo. Iligtas mo ang mga bata, Tanglaw. Iyon ang pangako ko kay Paraluman. Sigaw ni Himig sa gitna ng haginit ng apoy. Nakita ni Tanglaw ang mga bata na umiiyak at nakita niya si Himig na unti-unti nang nilalamon ng usok. Ang mansyon ay nagsisimula na ring gumuho. Hindi marinig ni Tanglaw ang lagitik ng apoy o ang pagguho ng mga dingding. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso at ang boses ni Paraluman sa kanyang isipan na nagmamakaawang iligtas ang kanilang pamilya. Hindi kita iiwan, Himig. Hindi na muli. Sigaw ni Tanglaw. Gamit ang lahat ng lakas na meron siya, isiniksik ni Tanglaw ang isang bakal na tubo sa ilalim ng nagbabagang poste na nag-iipit sa binti ni Himig. Ang kanyang mga palad ay nagsisimula ng mapaso. Ang amoy ng sunog na laman ay humahalo sa usok pero hindi siya bumitaw. Og! Isang beses pa! Sa isang huling malakas na tulak, naangat ang poste. Mabilis niyang hinila si Himig palabas. Binuhat niya ang nanghihinang babae habang ang mga bata ay nakakapit sa kanyang pantalon. Sa gitna ng nagbabagang impyerno, parang may anghel na gumabay sa kanila patungo sa maliit na lagusan sa likod ng kusina. Paglabas nila sa bukana ng mansyon, bumagsak si Tanglaw sa damuhan, hinihingal at punong-puno ng uling. Ang Hacienda de Malanta ay isa ng dambuhalang sulo sa gitna ng gabi. Sa di kalayuan, nakita niya si Doña Balara. Nakatayo ito kasama ang mga gwardiya at si Dr. Lasonio na kararating lang. Kunwari ay umiiyak ang Doña. Nakatakip ang panyo sa kanyang muka habang nanonood sa pagtupok ng apoy. Ang mga anak ko, ang apo ko, nasa loob sila. Hagulgol ni Balara nang mapansin ang pagdating ng mga bumbero at pulis.
Isang napakagaling na pag-arte. Dahan-dahang tumayo si Tanglaw. Kahit hapo-hapo, naglakad siya palapit sa liwanag. Karga si Himig, na wala ng malay, habang ang tatlong bata ay nakasunod sa kanya na parang mga munting anino. Nang makita sila ni Balara, tila nakakita ang matanda ng multo. Ang kanyang iyak ay biglang napatigil. Ang panyo ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Titanglaw, buhay kayo? Nauutal na tanong ni Balara. Buhay kami, tita. Malamig na sagot ni Tanglaw. Ang kanyang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Buhay kami para saksihan ang katapusan mo. Ano ang sinasabi mo, Hijo? Salamat sa Diyos at ligtas kayo. Ang babaeng yan. Siya ang nagmitsa ng apoy, di ba? Sinubukan niya kayong patayin. Turo ni Balara kay Himig. Tama na ang dula-dulaan, Balara. Sabi ng isang boses mula sa likuran. Lumabas si Mang Kanor. Kasunod ang dalawang opisyal ng pulis. Hawak ni Mang Kanor ang folder na nakuha ni Tanglaw sa safe at isang maliit na digital recorder. Heto ang ebidensya, Chief, sabi ni Mang Kanor sa pulis. Ang plano ni Doña Balara na lasunin ng asawa ni Sir Tanglaw, ang pagmamanipula sa DNA results at ang pag-utos sa akin na silaban ng basement kanina na hindi ko ginawa dahil mas mahalaga sa akin ang katarungan. Namutla si Dr. Lasonio at nagtangkang tumakas pero agad siyang hinarang ng mga pulis. At ikaw, doktor, hinarap ni Tanglaw ang lalaki. Inamin na ni Mang Kanor ang lahat. Alam na namin ang tungkol sa suhol. Alam na namin na ikaw ang nagpalit ng sample ng mga anak ko. Hindi. Sinungaling sila. Tanglaw, maniwala ka sa akin. Sigaw ni Balara. Ang kanyang mukha ay naging kasing pait ng ngapdo. Ginawa ko lang ang lahat para sa atin. Para sa yaman ng mga madrigal. Hindi para sa atin, Balara. Para sa sarili mo. Marining sabi ni Tanglaw. Lumapit siya at kinuha ang folder. Dito nakasulat kung paano mo pinatay ang asawa ko. Kung paano mo unti-unting linuwalhati ang kamatayan niya sa pamamagitan ng lason. At ngayon, ang lason na, yan ang magbabalik sa'yo sa bilangguan. Wala kayong patunay. Abo na ang lahat. Halinghing ni Balara. Hindi lahat. Tita, itinaas ni Tanglaw ang kanyang cellphone. Naka-livestream ang bawat salitang sinabi mo kanina bago ko pasukin ang basement. Narinig ng libu-libong tao ang pag-amin mo na mas mabuting maging abo ang mga bata. Nang hina ang mga tuhod ni Balara, bumagsak siya sa putikan, ang kanyang mamahaling alahas ay wala nang silbi sa harap ng hustisya. Habang pinapantayan siya ng mga pulis para pormalan ang pag-aresto, isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang mukha. Hindi si Tanglaw ang sumampal, kundi si Himig na nagising pala at pilit na tumayo. Para yan kay Ma'am Paraluman, sabi ni Himig. Ang boses ay mahina pero puno ng dignidad. At para sa mga anak ko na tinangka mong kitilin ng buhay. Habang pinipiringan at pinoposasan si Balara at si Dr. Lasonio, tumingin si Tanglaw sa kanyang nagbabagang mansyon. Hindi siya nanghihinayang sa ginto at bato. Ang totoong kayamanan niya ay nasa tabi niya ngayon, pero biglang gumaralgal ang paghinga ni Himig. Muli siyang natumba sa bisig ni Tanglaw. Himig! Himig! Manatili ka sa akin! Sigaw ni Tanglaw. Sir! Tanglaw! Bulong ni Himig, habang nakatingin sa tatlong bata na umiiyak sa tabi nila. Ang mga bata, alagaan mo sila. Tapos na ang tungkulin ko. Hindi, Himig. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ngayon pa lang magsisimula ang buhay natin. Himig! Ngunit ang mga mata ni Himig ay dahan-dahang ipinikit at ang kanyang kamay na hawak ni Tanglaw ay unti-unting lumaylay. Puti ang paligid, amoy gamot, at ang tanging maririnig ay ang ritmo ng heart monitor na tila isang orasan. Binibilang ang bawat segundong lumilipas sa pagitan ng buhay at kamatayan. 3 araw nang nakaratay si Himig sa loob ng intensive care unit.
Ang kanyang mga binti at braso ay balot ng benda dahil sa mga paso at ang kanyang mga baga ay hirap pa ring huminga dahil sa nalanghap na usok. Sa labas ng salamin, nakatayo si Tanglaw. Hindi siya umalis sa ospital kahit 1 minuto. Hindi siya kumain ng maayos at ang kanyang mga mata ay malalim na ang itim dahil sa puyat. Sa kanyang tabi, ang 3 bata, sina Ambon, Simoy at Sinag, ay tahimik na nakaupo sa bench. Hindi sila naglalaro, hindi sila nag-iingay. Ang kanilang maliliit na mata ay nakapako rin sa pintuan ng kwarto ni Himig. "Papa!" Bulong ni Sinag. Hinawakan niya ang kamay ni Tanglaw. "Gising na po ba si Mama? Sabi niyo po, nagpapahinga lang siya." Lumuhod si Tanglaw para mapantayan ng bata. Pinilit niyang ngumiti, kahit na ang totoo ay durog na durog ang kanyang puso. "Nagpapahinga lang si Mama, Himig niyo, Sinag. Pagod na pagod lang siya sa pagliligtas sa inyo. Pero kailangan nating tawagin siya. Kailangan niyang marinig na hinihintay natin siya." Dahan-dahang pumasok si Tanglaw sa loob ng kwarto, karga ang 3 bata. Lumapit sila sa gilid ng kama ni Himig. Ang babaeng dati ay puno ng buhay, ngayon ay tila isang kandilang unti-unting nauupos. Hinawakan ni Tanglaw ang kamay ni Himig. Malamig ito. "Himig, maririnig mo ba ako?" Bulong ni Tanglaw. Ang luha ay pumatak sa palad ng babae. "Nandito na ang mga anak natin. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Patawarin mo ako kung itinaboy ko kayo. Pero ngayon, alam ko na ang lahat. Alam ko na ang sakripisyo mo para kay Paraluman at para sa akin." "Mama, gising na po!" Sabay-sabay na tawag ng 3 bata. Inilapag ni Tanglaw si Sinag sa kama, malapit sa dibdib ni Himig. At doon, nangyari ang isang bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Nang dumapo ang munting kamay ni Sinag sa pisngi ni Himig, ang heart monitor ay biglang bumilis ang tunog. Ang mga talukap ng mata ni Himig ay gumalaw. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. Sir! Tanglaw!" Mahinang bulong ni Himig. Ang mga mata ay dahan-dahang nagmulat. "Huwag kang magsalita, Himig. Magpahinga ka lang," sabi ni Tanglaw. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng matinding kagalakan. "Ligtas na ang lahat. Wala na si Balara. Wala nang mananakit sa inyo." Tumingin si Himig sa 3 bata. Nang makita niyang buhay at maayos ang mga ito, isang matamis ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ang pangako ko kay Paraluman, natupad ko na. Higit pa sa pangako ang ibinigay mo, Himig," sabi ni Tanglaw habang hinahaplos ang buhok ng babae. "Ibinigay mo sa akin ang dahilan para muling mabuhay. Hindi kita itatrato bilang katulong o nangupahan lang. Mula ngayon, ang Hacienda di Malanta, ang bagong hacienda na itatayo natin, ay magiging tahanan nyo. Tahanan nating 5. Lumipas ang 1 taon. Ang Hacienda di Malanta ay hindi na ang uling at abong iniwan ng sunog. Sa halip na muling itayo ang mansyon na puno ng madilim na alaala, nagpatayo si Tanglaw ng isang modernong bahay na gawa sa salamin at kahoy, kung saan ang bawat sulok ay pinapasok ng liwanag ng araw. Wala na ang mga matataas na bakod. Wala na ang mga armadong gwardiya. Ang hardin ng mga orkideya ay mas lalong naging makulay. At sa gitna nito, may isang rebulto ng isang magandang babae, si Paraluman, na nakangiti. Tila binabantayan ang kaligayahan ng mga taong iniwan niya. "Ambon, Simoy, Sinag, huwag kayong masyadong lumayo sa suwi," tawag ni Himig. Maganda na siya ngayon. Wala na ang mga bakas ng uling sa kanyang mukha. Bagamat may maliit na pilat sa kanyang braso na nagsisilbing medalya ng kanyang katapangan. Lumapit si Tanglaw mula sa likuran at niyakap si Himig sa baywang. "Hayaan mo sila, mahal. Hayaan mong marinig ng buong mundo ang tawa nila. Yan ang musika na nagpagaling sa hasyenda na ito." Humarap si Himig kay Tanglaw. Ang pag-ibig sa kanilang mga mata
ay hindi na bunga ng utang na loob o kontrata. Ito ay pag-ibig na dumaan sa apoy at bagyo at napatunayang mas matatag pa sa anumang dambuhalang mansyon. Salamat, Tanglaw. Salamat sa pagbibigay sa amin ng tunay na pamilya, sabi ni Himig. Ako ang dapat magpasalamat, Himig, sagot ni Tanglaw bago dahan-dahang hinalikan ang noo ng kanyang asawa. Dahil sa'yo, nalaman ko na ang tunay na kayamanan ay hindi na susukat sa ginto, kundi sa bawat yakap ng mga anak natin at sa bawat tibok ng puso nating dalawa. Sa malayo, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa buong langit. At sa gitna ng damuhan, ang tatlong bata ay patuloy sa pagtakbo. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw. Isang patunay na ang katotohanan, katarungan at pag-ibig ay palaging mananaig sa huli. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at sakripisyo. Ang kasamaan ay maaaring magtagumpay sa simula, ngunit ang katotohanan ay parang araw na hinding-hindi maitatago ng anumang makapal na ulap. Ang pagpapatawad at pagtanggap ang susi upang mahanap natin ang tunay na kapayapaan sa ating mga puso. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig sa kwento nina, Tanglaw at Himig. Sana ay naantig ang inyong mga puso at nakapulot kayo ng aral na magagamit nyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ano po ang masasabi nyo sa naging pagtatapos ng ating kwento? I-comment nyo po sa ibaba kung anong part ang pinaka-nagustuhan nyo o kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.